niyo bang umabot sa higit 26,500 ang bilang ng mga motorcycle accident sa Metro Manila noong isang taon? Higit 12,000 nito ay nauwi sa pagkasugat o pagkasawi pa nga. Hindi biro ang mga bilang na yan, lalo't parami na ng parami ang mga nagmomotor o kaya'y umaangkas sa motor para lang mapabilis ang biyahe. Grabe naman kasi talaga ang traffic ngayong tapos na ang pandemya at nagno-normalize na ang mga buhay natin. Hindi rin namang maikakailang marami rin sa mga rider kasi ang hindi maalam sa ligtas na pagmumotor at ang ilan ay pasaway pa. Ano nga ba ang dapat nating malaman o maaring magawa para makaiwas sa mga panganib ng pagmumotor? Yan ang 5 minutong report ni Brian Castillo. Maghapong nakaratay sa kama at hindi makabangon ang padre de pamilya na si Noel Almuhela. Paralisado na kasi ang bahagi ng kanyang katawan mula dibdib hanggang paa. Nadurog ang kanyang gulugod matapos maaksidente sa motorsiklo noong 2021. Paano ko pag-aaralin yung anak ko? Siyempre hindi na ako makakapaghanap buhay. Dating jeepney driver si Noel at natigil sa pamamasada nang tumama ang COVID-19 pandemic. Kaya para maitaguyod pa rin ang kanyang pamilya, sumabak siya sa pagiging delivery rider. Yun na lang iniisip kong pagkakitaan nung time na yun eh. Noong una ay nanghihiram lang ng motorsiklo si Kuya Noel sa kanyang kapatid. Hanggang sa makaipon siya ng 10,000 pisong pang down payment sa sarili niyang unit. 3,000 piso lang din ang buwan ng hulog niya sa loob ng 3 taon. Good deal lang may tuturing ng marami, pero ikapapahamak pala ni Kuya Noel sa huli. Pagpreno ko, bumagsak ako, sumemplang ako ganyan. Nawalan ako ng malay. Parang wala lang, sumemplang ako. Pero yun, tumama pala yung likod ko eh. Ngayong 2023, lalo pang dumami ang mga naaaksidente sa motorsiklo. Banggaan naman ng SUV at motorsiklo sa intersection sa Cebu City. Napugutan ng isang rider matapos mabangga ng isang SUV. Sa datos sa Metro Manila Development Authority ngayong taon, higit 13,000 motorcycle accidents na ang naitala sa NCR. Katumbas yan ng 72 nadidisgrasyang rider kada araw. Halos 100 sa mga kasong ito, fatal o ay kinamatay ng rider. Mostly, ang mga reasons po ay driver-related. Minsan naman po yung weather, may mga instances din ho na lasing at nakainom yung rider kaya ho na-aksidente. Ang pagdami ng mga naaaksidente sa motorsiklo nakakaalarma para sa Philippine Orthopedic Association. Sa Philippine Orthopedic Center sa Quezon City halimbawa, sa 10,000 individual na na-admit dahil sa mga road crash mula 2013 hanggang 2022, mahigit 10,000 o 71% ay aksidente sa motorsiklo. 91% ay merong nakainom sa mga pasyente at around, I think, mga 65% ay hindi gumamit ng helmet. Karamihan sa mga naaaksidente sa motor ay malubha ang nagiging kondisyon kahit pa naka-helmet. Sa top 5 na injuries sa mga pasyente, ang nangunguna ay ang bali sa hita. 2% of this ay natutuloy sa amputation. And sadly, I think mga 164 patients ay yun na mismo ang ikinamatay. Pero kasabay ng pagdami ng motorcycle accidents ay ang pagdami rin ng mga motorsiklo sa lansangan. Sa EDSA pa lang, mahigit 50,000 ang nadagdag sa mga motor na bumabaybay dito sa loob ng 4 na taon. At sino ba namang hindi maeenganyong bumili ng motorsiklo na nagagawang sumingit sa mga sasakyan pag heavy traffic o rush hour? Ayon pa sa grupong Motorcycle Development Program Participants Association o MDPPA, mura na nga ang motor, hindi pa mahirap ang proseso para makabili. May mga times na, for example, yung bibili ng motorsiklo is not yet qualified. Wala pang lisensya. So, kailangan lang niya magpresenta or magsama ng tao na merong lisensya. Isinisisi rin ng grupo sa kakulangan ng kaalaman sa pagmamaneho. Ang paglobo ng bilang ng mga naaksidente na kadalasan na nag-uugat sa human error. Masasabi natin na meron tayong mga riders na maaaring kulang yung kaalaman tungkol sa mga road safety rules. Maluwag din daw ang pag-renew ng driver's license sa Land Transportation Office. Kaya nakalulusot ang mga binansagang kamote rider o yung mga pasaway sa daan.
Ang kasing in-implement ngayon is yun lang online examination. Once you pass this, already you can renew your license. Hindi mo alam kung sino talaga na-exam. Diba? So, pwede kasing merong iba nag-e-exam, nanonood para sa'yo. Kaya ang MMDA maglulunsad ng Motorcycle Riding Academy sa Pasig na magbubukas ngayong third quarter. Ituturo dito di lang kung paano magmotorsiklo, kundi maging ang mga batas trapiko na dapat sundin at ang tamang asal kapag nasa kalsada. Nagpatupad na rin ng ilang paghihigpit ang ahensya, gaya ng pagbabawal sa mga rider na sumilong sa ilalim ng mga overpass. Bagay na di-approve sa ilang motorcycle group. Hindi na ho natin kailangan pang antayin pa na magkaroon ng isang malagim na aksidente na masagasaan yung isang kumpol ng mga motorista sa ilalim ng mga footbridges. Dapat bigyan din natin ng konsiderasyon yung mga taong yan dahil taxpayer din sila eh. So they also deserve proper treatment. Umaasa ang mga rider na makakaisip ang mga kinauukulan ng patakarang patas sa lahat. Para sa ligtas na paglalakbay, kailangan ng disiplina ng mga motorista. Kaya magsuot ng proper gears at sumunod sa traffic rules para ligtas makarating sa iyong destinasyon. At yan ang aming paalala mula sa 5 minuto. Mga kapatid, Cheryl Cosing po, huwag maging bilis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong issue ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.